Hi mga palangga, it's me again JP, and in this video, we're going to have another credit card talk. So pag-usapan natin mga palangga kung okay lang ba magkaroon ng multiple credit cards. So without further ado, let's get into our video. And before we start mga palangga, disclaimer lang po, all the information na i-share ko sa inyo in this video is based from my opinion and judgment. So please take this video with a grain of salt. I just created this video mga palangga kasi naka-receive din ako ng mga questions before kung okay lang ba daw na magkaroon ng madaming credit cards or having a multiple credit cards. So I created this video to help you din mga palangga, lalo na sa mga palangga natin dyan na nagpa-plan to have a multiple credit cards. At sa mga palangga natin dyan na meron ng multiple credit cards, share nyo naman sa comment section below mga palangga kung ano yung nag-i-experience nyo. Is it good or bad ba to have a multiple credit cards? Ako naman mga palangga, in my case, isa pa lang talaga yung aking credit card. Yung lagi kong sinishare itong BPI-MR Cashback Credit Card. At dahil meron akong idea mga palangga on how credit card works, paano nga ba siya i-manage, paano nga ba siya i-organize, what are the benefits or advantages na makakuha natin with credit cards. So dumating din ako sa point na pinag-iisipan ko to have a multiple credit cards. Kasi nga, having multiple credit cards, that means madaming mga benefits or rewards na pwede pa nating ma-take advantage sa mga spending natin. Kasi I realize na bawat type ng credit cards, may sarili-sarili silang benefits or may sarili-sarili silang rewards na pwede nating ma-take advantage. Kaya naman, dumating na ako sa point na yun na why not to have a multiple credit cards, diba? Para kung hindi ko man magamit yung cashbacks ko, hindi man siya applicable sa spending ko, I can use other credit card o kung saan pwede ako makakuha ng iba pang type of rewards. Baka yung iba sa inyo dyan, mga palangga, may iba pang reason kung bakit gusto or pinag-iisipan nyo magkaroon ng multiple credit cards. So, yun talaga yung pinakauna nating intindihan or alamin, yung intention natin kung bakit mo ba kailangan talaga ng madaming credit cards. Intention mo ba or gusto mo lang ba magkaroon ng madaming credit cards kasi wala lang para may pagmayabang, ganon. Or, the reason ba doon kasi may problem ba yung sa current card mo, kaya gusto mo mag-explore ng iba pang credit cards, or baka dahil gusto mong madami pang benefits like yung rewards na nakukuha nyo with your current card is hindi akma dun sa spending nyo, sa lifestyle nyo, kaya gusto nyo pa madagdagan na ibang types ng credit card na pwede nyo pa ma-take advantage yung spending nyo. Or baka naman dahil gusto nyo lang ma-increase o madagdagan yung limit nyo kasi diba bawat card is may sarili-sariling limit, so kung hindi kaya ng limit nyo with your current cards, so iba nating mga palangga dyan is nagtatry, nag-explore na additional credit card para mas malawak yung kanilang credit limit kasi meron silang multiple cards. So that's the first thing that we need to understand mga palangga, kung ano nga ba talaga yung intention natin. May valid intention ba talaga tayo kung bakit natin gusto magkaroon ng multiple credit cards? At kung ang answer nyo lang mga palangga is para wala lang, magkaroon ka lang ng madaming credit cards, well, kung hindi naman valid yung reason nyo mga palangga, wag na lang muna. Stick na lang muna tayo sa isang credit card. At kung may valid reason naman kayo mga palangga, wag muna kayong basta-basta agad gumawa ng credit card. Pag-isipan nyo muna talaga siya mga palangga kung kaya nyo pa talagang magkaroon pa ng additional credit card. Kasi yun na nga mga palangga, dumating ako sa point na parang gusto ko rin din magkaroon ng multiple credit cards. Pero, na-realize ko din na nakakapagod pala mag-manage ng monthly bills. Sa sobrang daming bills na kailangan natin i-monitor, nandiyan yung electricity, water, internet, mortgage, diba? Sobrang dami ng mga bills or monthly bills na kailangan talaga nating ma-monitor. So, dumagdag pa itong credit card. At kung kuha ka pa ng isang credit card, especially kung sa ibang bank pa siya, so, additional bill na naman siya, additional alalahanin. Para sa akin kasi mga palangga, nakakapagod talaga mag-monitor ng monthly bills. Kung nabayaran mo na ba to, nabayaran mo na ba yan? So, nakakapagod siya for me. Kaya na-realize ko din mga palangga na baka kapag madami akong credit cards, so additional alalahanin na naman siya. So kung feel nyo mga palangga na mahihirapan kayo mag-manage na yung mga monthly bills, so baka stick na lang muna talaga tayo sa isang type ng credit card or sa isang credit card. Kasi at the end of the day pa rin naman mga palangga, pangalan pa rin natin nakasalalay doon sa mga credit cards na yon. At responsibility natin na kailangan nating ma-monitor siya monthly, kung na-charge ba talaga tayo ng tama, kung nabayaran na ba natin ito ng tama. So responsibility natin yung mga palangga. So additional bill, additional responsibility, additional credit card. So, nasa sa'yo naman mga palangga, kung feel nyo, kaya nyo naman siyang i-organize, kaya nyo naman siya ma-monitor monthly, kung meron talaga kayong valid reason na magkaroon ng additional credit card, then go for it. Pero for me mga palangga, I still recommend pa rin na pag-isipan nyo muna siya. Huwag muna padalos-dalos na magkaroon ng madaming or magkaroon ng additional credit card. And now, pag-usapan naman natin yung mga ibang mga reasons. So, kung reason nyo mga palangga is katulad nung sa akin na pinag-isipan ko before para magkaroon ng madaming types ng rewards na pwedeng ma-take advantage. So, as I advise mga
palangga, pag-isipan nyo muna mga palangga bago kayo kumuha ng additional credit card. Maybe, stick muna tayo sa isa, check muna natin yung current card natin, kung ano nga ba yung pwede pa nating ma-maximize na benefits of using the current card or current credit card na meron tayo. Kasi for me mga palangga, pagkakaroon ng credit card for me is hindi siya basta-basta. Kailangan mo talaga siyang pag-isipan kung kaya mo ba talaga siya ma-manage at kung prepared and ready ka na ba talaga. Kasi nga, additional responsibility nga yun. So, nakakalito kapag madami kang credit cards, di mo alam kung ano nga ba yung credit card na ginamit mo, baka dumating ka sa point na yun na malilito ka. Kaya, para iwas dito, I think much better na stick na lang muna tayo sa isang type ng credit card. Pero kung feel mo naman mga palangga, hindi mo talaga na ma-maximize yung benefits or yung rewards ng current credit card mo at merong the best credit card na kung saan akmang-akma sa iyong lifestyle, akmang-akma sa inyong spending. So, maybe it's time na nga talaga to explore other credit cards para ma-make sure natin na ma-maximize natin yung bawat spending natin. At kung ang reason nyo naman mga palangga is para magkaroon pa ng additional credit limit, na meron ka pa additional credit card na pwede mo magamit in case na magamit mo yung buong limit ng current card mo. So, I think for me mga palangga, instead of getting additional credit card, check nyo muna sa bank nyo, sa card issuer nyo, kung pwede kayo bigyan ng option to increase the credit limit ng current card mo. In my case naman mga palangga, I was able to get an approval to increase my credit limit with my current card. So, instead of having additional credit card, so why not i-increase na lang yung limit na meron ka sa current card mo para isa pa rin yung credit card na gamit mo. At kung ang reason mo naman mga palangga is dahil meron ka mga issue sa current card mo or sa current bank mo, so instead of getting additional credit card mga palangga, i-resolve mo muna kung ano yung issue na meron ka with your current card. So tawag ka muna, mag-reach out ka muna sa bank mo, sa customer service ng card provider mo para ma-resolve yung mga current issues. Kasi baka mamaya may mali lang sa paggamit ng ating credit card tapos nagdagdag pa tayo na additional credit card tapos same experience lang yung ating mararanasan. So for me, additional problema siya, diba? And share ko na rin sa inyo mga palangga, ang dami ko napanood na mga video before. Bago pa ako magkaroon ng credit card ko, ang dami ko napanood na video na recommended daw na kailangan magkaroon talaga tayo ng multiple credit cards. At isa sa mga sinasabi nila is para daw ma-maximize lahat ng mga spending natin. But for me mga palangga, applying the concept of minimalism here, I don't recommend having multiple credit cards. Although madami siyang benefits mga palangga, pero madadagdagan yung responsibility mo na mag-check lagi ng monthly bills mo. Siguro bago tayo pumunta sa point na yun to having multiple credit cards, check mo natin yung lifestyle natin, kung nagbago nga ba yung ating spending, the way how we spend every day. Pero kung yung spending mo lang naman it's with your essentials, so maybe stick ka dun sa card na kung saan you're getting rewarded with your spending. Pero kung feel mo nagbago na talaga yung lifestyle mo at iba na yung mga ini-spend mo at hindi mo masyado na ma-maximize yung credit card mo, yung mga rewards. So, maybe it's really time na nga talaga to explore other credit cards. Pero kung same lang din naman yung lifestyle mo, wala namang pinagbago. So, I think much better to stick muna tayo sa isang type ng credit card or sa isang credit card. Madami ding mga banks ngayon, mga palangga, nasisilawin ka sa mga promos na mga credit cards na ino-offer ngayon. Dahil kapag pupunta ka sa mga malls, ang dami nag-o-offer din ng mga credit card na merong free headset, free gadgets, ganun, para makaka-sign up ka sa credit card nila. So, bago ka mag-sign up mga palangga, especially kung may existing ka na rin naman, so pag-isipan nyo muna talaga kung kailangan nyo ba talaga magkaroon ng additional credit card. Hindi yung basta accept lang tayo na accept na mga credit card offers. Kasi always remember mga palangga, additional credit card, additional monthly bill, additional responsibility yon. And for me mga palangga, another disadvantage of having multiple credit cards is madali tayong matempt mga palangga. Especially dahil madami na tayong options sa mga spending natin. So madali tayong matempt na bilhin ito, bilhin iyan kasi ma-maximize natin yung ating credit cards o yung mga iba pa nating credit cards. So, baka isa yan sa magiging reason para maging magastos tayo. Again, mga palangga, hindi ko kayo dinidiscourage or hindi ko kayo pinipigilan to having multiple credit cards. Kasi madami naman talagang benefits of having multiple credit cards kasi na-maximize natin lahat ng spending natin. Kaya it's really up to you mga palangga kung kaya nyo naman ba talaga i-manage o magkaroon pa ng additional credit card. At kung kaya nyo naman talaga mga palangga, meron kayong valid reason at feel nyo is madami pa talaga kayong benefits na makukuha, then go for it. Pero kung feel nyo naman mga palangga is hindi talaga kayo handa, additional burden yun sa inyo, additional lahanin sa inyo, ayaw nyo madagdagan yung mga responsibility nyo. So, I think for me, stick na lang muna tayo sa isang credit card. In my case naman mga palangga, ang dami ng banks na nag-offer sa akin ng credit card pero dinecline ko muna sila. At nakakatawa lang din kasi sari-sari yung mga rewards nila, sari-sari yung benefits na pwede mo ma-take advantage sa mga credit card na in-offer nila. Pero for me, dahil
dahil bago lang ako sa credit card, kaka 1 year ko pala ng credit card ko, parang feel ko hindi ko pa talaga siya masyadong gamay yung pagmamanage ng credit card. At isa pa dun, additional bill na naman siya. So, sobrang daming bills ko na iniisip is madadagdag pa ako, kukuha pa ako na additional credit card from the other banks. Kaya naman, I decided na mag-stick na lang muna ako sa isang type ng credit card o sa current card ko. And in the future naman, kung feel ko talaga is hindi ko na siya na ma-maximize yung credit card ko, especially the way how I spend. So, maybe that's the time na mag-explore na ako ng ibang type ng credit card. Pero as of now, stick muna ako sa isa. So, kung kayo din mga palangga, kung beginner pa lang kayo of using a credit card, so much better stick na lang muna tayo sa isa. Pag-aralan muna natin how credit card works at mag-expert muna tayo sa pag-manage ng ating mga credit card. Pero kung kayo naman is expert na talaga sa pag-handle ng multiple credit cards, alam niyo na kung paano siya i-manage, kayang-kaya niyo siya, hindi kayo lagi nagkakaroon ng mga overdue, at talaga na monitor niyo talaga siya every month. So, go for it. Nasa sa inyo naman talaga kung kaya niyo ba talaga to have a multiple credit cards or hindi. So, that's it for this video mga palangga. I hope na nakatulong itong video na ito sa mga decision niyo sa inyong buhay. At kung may napulot kayong aral, kung nagkaroon kayo ng idea, if you think this video is a helpful one, please don't forget to like and subscribe din po mga palangga for more helpful videos like this. At kung may gusto kayong i-recommend mga palangga for our future videos, just comment below. And as always, thank you so much for watching our videos. It's me again, JP, and remember to be kind to yourself and to others. Thank you so much mga palangga for stopping by. Bye-bye!